Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakamainit na babala or warning para sa mga XRP holders. Meron po kasing isang market strategist na nagsabi na it's over at kailangan ng maghanda ng mga XRP holders. Ang kanyang pahayag ay nagbigay po ng malaking usapan sa crypto community, lalo na't konektado ito sa kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya ng US at ang mabilis na paglobo ng kanilang utang. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang babala ng market strategist sa mga XRP holders? Yan, ang financial expert po na si Ginoong Levi Rietveld ay nagbigay ng matinding pahayag sa kanyang post na pinamagatang "It's over, XRP holders, you must prepare." Yan, meron po siyang video na pinost dito, pero 10 minutes video po yan. At hindi na po natin kailangang panoorin kasi ipapaliwanag ko rin naman yung kanyang mga sinabi rito. Ayan, dito ay binigyang diin po niya ang lumalalang kondisyon ng global finance. Ayon po sa kanya, ang problema ay nanggagaling sa hindi napapanatiling federal spending ng US at sa patuloy na pag-akyat ng kanilang utang. Para kay Ginoong Rietveld dito, masyado ng egregious ang estado ng finances ng gobyerno. Ang ibig pong sabihin niyan ay sobrang labis na at halos hindi na makontrol. At dito po pumapasok itong si XRP bilang isa sa mga posibleng solusyon. Ang epekto po nito sa market ay maaaring magdala ng mas maraming interes kay XRP, lalo na't hinahanap ng mga tao ang mas ligtas na asset na makakapagpanatili ng kanilang halaga. Ngayon ay paano po pinapalala ng US government ang problema? Ipinaliwanag ni Ginoong Rietveld dito na ang US ay patuloy lang naggumagastos at nagpiprint ng pera upang matakpan ang kanilang utang. Pero ang masama po dito, ang nagiging dahilan kung bakit lumalala ang inflation at humihina ang fiat currencies tulad po ng US dollar at Canadian dollar. Kaya yan po ang hindi magandang epekto nito. Humihina yung mga dollar currencies na ito. Sa madaling salita, habang ginagawa ito ng gobyerno, unti-unting kinakain ng inflation ang personal savings ng mga tao. Kung hindi ito magbabago, marami pong investors ang tatakbo papunta sa mga crypto assets gaya ni XRP. At kung mangyari po ito, pwedeng tumaas ang demand kay XRP at magkaroon ng upward pressure sa kanyang presyo. Ngayon ay gaano po kalaki ang pagtaas ng utang ng US? Isa pong shocking na punto ang binanggit dito ni Ginoong Rietveld. Sa loob lamang ng 48 days, ang US federal debt ay tumaas po ng higit $1 trillion. Ibig pong sabihin nito ay parang $21 billion kada araw ang nadadagdag. Simula pa noong August 11, 2025, umabot na po sa mahigit $200 billion ang dagdag na utang. Para ma-illustrate pa, sinabi niya na ang US government ay gumagastos ngayon ng halos 44% ng GDP taon-taon. Ganito po kalala ang sitwasyon na halos kasing bigat ng panahon ng World War II at noong 2008 financial crisis. Noong July 2025 lamang, nagkaroon po sila ng $291 billion na deficit. Ang pangalawang pinakamalaking July deficit sa history or kasaysayan. Kapag nagpatuloy po ito, ang buong fiscal year ay maaari pong magkaroon ng higit $2 trillion na total deficit. Ang epekto po nito sa market ay malinaw.
lalo pong manghihina ang tiwala ng mga tao sa fiat system at posibleng magbigay ng spotlight kay XRP bilang alternatibo. Ano naman po ang nangyayari sa tiwala ng mga tao sa Federal Reserve? Ayon po kay Ginoong Redfield, bumabagsak na rin ang kumpiyansa ng publiko sa Federal Reserve. Batay po sa survey, 38% lamang ng mga US adults ang nagtitiwala sa kakayahan ni Ginoong Jerome Powell na ayusin ang ekonomiya. Ang problema pa ay mas dumadami sa Federal Reserve Board ang mga miyembro na mas pabor sa rate cuts. Kapag nangyari ito, mas lalaki po ang posibilidad na lumobo pa ang utang at tuluyang lumakas ang inflation. Kung mangyari po ang ganitong senaryo, makakakita tayo ng mas maraming tao na lilipat mula sa fiat papunta sa crypto tulad ni XRP. Ang implikasyon po nito ay pwedeng mas bumilis ang adoption ng XRP at mas magkaroon po siya ng lakas sa market. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ni Ginoong Redfield tungkol kay XRP at ang kinabukasan ng pera. Para po kay Ginoong Redfield, ang pinakamalaking problema ay nasa fiat system mismo. Dahil po sa walang tigil na pagpiprint ng pera, nawawala ang stability. Ang gusto po niyang ipunto ay kung gagamit ng currency na hindi po basta nag-i-inflate, mas magiging patas at mas makikita po ang tunay na growth ng mga kumpanya. Dito binigyang pansin itong si XRP. Nakikita niya si XRP bilang isang asset na may increasing use case sa cross-border payments. Mas marami na ring negosyo ang tumatanggap kay XRP at ngayon ay may bagong produkto gaya po ng Gemini XRP credit card. Ang mga ganitong development ay nagbibigay po ng mas matibay na dahilan para maniwala ang market na si XRP ay may papel sa bagong structure ng global finance. Kapag nagpatuloy po ang trend na ito, maaaring magkaroon sa XRP ng mas malaking demand at posible pong mag-boost sa kanyang presyo. Bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang ipinapakita ng mga technical indicators kay XRP. Yan, sa huling bahagi po ng pahayag ni Ginoong Redfield ay kanyang tiningnan ang chart ni XRP. At ayon sa kanya, tumama po sa XRP sa kanyang bottom resistance line na isa pong bullish indicator na pwedeng magbigay ng upward momentum. Bukod pa dito, nasa median range din ang daily stochastic RSI ni XRP. Isa pong magandang signal para sa accumulation. Bagamat hindi ito financial advice, malinaw ang kanyang punto. Si XRP po ay pwedeng magsilbing hedge laban sa inflation at systemic risk ng fiat. At kung lalong manghina ang tiwala sa mga traditional na institution gaya po ng Federal Reserve, mas lalo pong magiging malakas ang narrative para kay XRP. Bilang panghuli, kung susuriin po natin ang lahat ng puntos, malinaw na nasa isang critical na panahon ang global finance. Habang lumalaki po ang utang ng US at humihina ang tiwala sa kanilang sistema, mas lumalakas po ang narrative para kay XRP bilang isang alternatibong asset. Ang mga babala ni Ginoong Redfield ay hindi po basta pananakot, kundi isang paalala na ang pagbabago sa global financial system ay pwede pong mangyari bigla at mabilis. Kung totoo po ang kanyang mga insight, si XRP ay maaaring maging sentro ng susunod na malaking yugto sa kasaysayan ng pera. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.